Family Camp 2025, tara na! April 17 to 19, 2025, register now! Unforgettable experience! Yay! Masaya. Exciting. Refreshing. Nakakaganda. Blessing. Joy. Swimming. Purposeful. Hindi sigurado. Gusto ko pong matuloy itong family camp kasi unang-una talagang ang mga nanay talagang aaminin ko kulang sa tulog sa dami ng trabaho. Kaya yun ang unang-una kong gagawin. Siguro pagdating doon, meron tayong mga kainan. Pagdating doon, after kumain, siguro matutulog ako hanggang matapos ko yung free time. Ang una ko pong gagawin is mag-explore about sa family camp and mag-enjoy. Ang first thing na gagawin ko pagkadating ko sa family camp is magpe-pray ako dahil nakasama ako sa family camp. Yung una kong gawin doon pagdating ko, mag-jogging ako kung maaga pa at saka mag-basketball. Alam ko may court doon eh. Yun ang una kong gawin. So yung una ko pong gagawin pagpunta po dun sa family camp is parang i-explore po yung place ng family camp po. Una kong gagawin ay ibababa yung mga gamit then prepare. Magpapahinga muna nung isip para i-ready yung sarili. I-adore ko yung place. Ganda. Iikutin ko po yung buong place para kapag nandun na po kami kahit marami pong tao, di na po ako maliligaw para may kita ko, alam ko na po saan pupunta ako, saan tatambay, gano'n po. Maglilibot sa paligid. Yung gusto ko pong gawin pagdating ko po sa sa family camp po, lalangoy po ako. Tatalon po sa swimming pool. Tatalon po sa swimming pool. Tatalon sa swimming pool. Pagdating ko po doon, magiging nonchalant po ako. Kasi
para makita po ng mga ibang tao na mabait po ako. Ang gagawin ko po pagdating daw, magpapahinga saglit at bago isipin ko kung ano ang may ikaisisiya ng aking kalooban. Kahit ako ay nasa amin, natatawa ko sa sarili ko, masaya ang pupuntaan namin. Sana ligtas kami sa pagdating namin doon. Mahilig ako sa paglalangoy eh. Mahilig ako sa langoy. Kahit ganito ako. Para ma-relax ko ang kalooban ko. Ang problema ko, wag kong dalhin doon. Isipin ko, laging masaya, malakas ang katawan ko. Maraming pong salamat. Yung gamit po na hindi pwedeng kalimutan is, face towel po para para kapag nag-swimming po kayo, yan. May matutuyo ka po agad. Siguro personal na gamit siya, inhaler, kasi alam kong magsasaya ko doon. So, better ready than not. Ang aking Bible and ang aking journal. Hindi ko po makakalimutan na dalhin doon. Unan para pag matutulog. Hindi ko makakalimutan siguro company phone, you know naman. Hindi ko pwedeng kalimutan yung insulin ko saka yung mga aking maintenance. Kasi hindi tatakbo yung katawan ko pag kulang yun. Kulang ang participation. Ang hindi ko po makakalimutang dali na gamit sa family camp ay ang kumot po. Ang bagay na hindi ko pwedeng iwan papunta sa camp katulad ng sabi ni Sister Buhay, gamot, insulin. Kasi yun ang aming energy. Isang bagay naman po na hindi ko malilimutang dalhin is yung Bible ko po. Makeup bag. Yung toothbrush ko po. Deodorant. So anong dapat nyong dalhin sa family camp? Siyempre, dalhin nyo yung mga anak nyo. Lahat sila dalhin nyo sa family camp. Let's go! Kasi siguro ang tagal na nating hindi nagkaroon ng isang family camp na matatawag mong iba naman, yung may special variety ang dating. We've been doing some family camp way back, siguro 10 years, 8 years, 6 years. And yung last, parang nag-try ulit tayo. We've come up with 140 plus. And sabi natin, paano magkakaroon ng isang family camp na talagang gugustuhin sumama ng bawat isang miyembro ng Joy of Faith. So this time, we've come up with the idea na bigyan ng isang napakalaking breakthrough when we mean family camp. Ito talaga yung i-enjoy talaga ng bawat family na dadating yung family camp. So this time, expectin natin that this is something new, a breakthrough ng tinatawag nating family camp from the rest of the family camps na ginawa natin. The vision started nung nagsisimula ang mga pastors natin na i-lay down sa ating mga preaching, ibaba sa ating mga pagdidiscuss about family, yung kahalagahan ng ministry for the family. Okay, and one event na talagang mag-fit sa tinatawag nating yung culture kasi ng Joy of Faith na merong factor yung family Nakafocus kasi talaga yung ministry, hindi pwedeng mawala yung pang-family. Kaya I believe, eto na yung isa sa kasagutan. We are going to get this through yung family camp natin 2025. Siguro ang pinakamaganda niyan is nagkaroon sila ng time to be a part of the church ministry. Kasi dati ang mga nag-join lang sa bawat ministry ay sabihin natin mga young people, ilang mga young pro, pailan-ilan lalo na nanay at ilan-ilan ding mga tatay. This time, family get involved. So yung tinatawag nating may ministry ang pamilya sa kapwa-pamilya. Kaya I believe yun ang pinakamaganda na hindi lang individual ang nagjo-join sa bawat ministry ng Lord, but families are now included in joining the ministry of the church. So yung Family Camp 2024, personally sa akin ay
malaking factor siya ng life ko kasi that time, kakakasal ko lang. And malaki yung foundation na nadulot nun sa early stage nung marriage namin ni Ate Babylin nyo. Ang family camp para sa akin napaka-importante. It all because dito natin lagi may encounter ating Panginoon kung paano natin maiga-guide ang ating family. Personally, this family camp, it is like an opportunity. An opportunity that the Lord is giving us to be together again, an opportunity to speak together, to learn together, to reunite. This family camp, very special siya kasi pangalawang beses na namin to as a family na kasama si Zia. But this time, it's very special kasi marunong na siyang lumangoy. And at the same time, parang it's a getaway thing for our family. It's been a while since we got out. Kaya I'm very excited, ganon. And though hindi pa si Zia niya maintindihan yung mga bagay-bagay, but we know that as parents, maraming ma-unveil doon sa family camp. Sa amin both, kami ni Ino. Siguro itong family camp, meaningful siya sa akin kasi ito yung opportunity na makasama ko hindi lang yung pamilya ko, kundi yung Joy of Faith family. It means a greatest event. Para magkaroon ng isang magandang relasyon ang pamilya. So, na-strengthen yung family kasi naunawaan namin na may mga roles pala. So, may mga bagay na dapat ako gagawin ko ito. May mga roles din naman yung asawa ko na siya lang yung pwedeng gumawa. Ito yung guide natin. Kasama ito sa magbibigay sa atin ng mga strategy kung paano natin i-raise up yung tinatawag nating godly family. Kaya importante talaga ito. From the previous family camp we have, it helped us strengthen our faith by believing that soon my family too will be complete. My family too will be used by God. Kagaya ng mga nakikita natin na complete family na nagsiserve kay Lord. Iba kasi yung setup So iba kasi yung bahay lang and iba yung nasa labas talaga kayo. And sometimes nakakatulong yun para, alam niyo yun, yung mga habitual na mga bagay is nabibreak. Ganon. So, being outside and being in a camp, ganon, nakikita natin yung, ganito pala yung asawa ko, pala siya, very busy, very hands-on pala siya, ganon na. Kapag minsan sa bahay, hindi na natin yung napapansin kasi nga, feeling natin, parang routinary na lang yung mga bagay-bagay. But in the family camp, mas napapansin natin yung mga bagay na hindi natin napapansin before, which is good. It can help how we can, as a family, mag-grow palalo. As a person, both kayo parents and children. Siguro kasi, especially ako, nag-uumpisa pa lang ako magpamilya, isa pa lang yung anak ko. So naniniwala ako na itong family camp, ginagamit talaga to ng Lord para mas strengthen pa yung family ko, especially sa pagiging ama ng tahanan. Because it gives you time with each other. Hindi lang mag-i-enjoy, bagkos may salita ng Diyos na nagbibigay mensahe para sa buong pamilya. Grace. Awesome. Opportunity. Empowering siya. Exciting! Breakthrough! Enjoying! If you say you are a Joy of Faith family member, you should. Kasi ang hirap tawagin, part ako ng Joy of Faith or family ako ng Joy of Faith without experiencing at least one family camp. So if you are a family, you have to join. It's a must that you join our family camp. Kailangan lahat ng church member umattend sa family camp kasi we are on the last days. And on the last days, ang kaaway, ang number one target niya is family. So kapag ang family ay hindi strengthened or hindi Christ-centered, hindi natin yung foundation ni Jesus, madaling guguho yung family natin. So sa family camp, yan yung palalakasin natin, encourage natin ang bawat family, motivate natin sila at bibigyan natin sila ng word na magpapalakas sa kanilang family.
It is because we need to attend the family camp because panawagan ito ng ating Panginoon para sa atin lahat ito. Lahat ng may pamilya. Because no family is perfect. And so we need this because through family camp, the Lord is downloading a lot of His truth, a lot of His vision, a lot of His idea or precept about the true meaning of the family. So every family should attend. Every family member, hindi lang parents, hindi lang mga anak. Kaya we encourage every family member to attend this family camp. Ano talaga siya, strengthening talaga siya ng family. Ako, personally, hindi man kami matagal nang may pamilya ni Ino, no? Pero I believe na yung setup ng mga kanya-kanyang family, 'di ba, no, is mahalagang magkaroon ng pag-strengthen. Ganun kasi sometimes because of the problems, the situations, circumstances, nagwe-wavy, no, yung ating yung faith, yung trust natin, yung forgiveness natin sa ating mga yung mga ganon, nagwe-withhold tayo. But through family camp, no, tinuturuan tayo ulit na magmahal, no, katulad ni Lord, and makita ang bawat member ng family natin as how the Lord sees them. Kasi for me, every activity ng church, kapag meron tayong somehow na miss na event ng church, minsan nakaka-feel natin na parang nalileft behind tayo. So, napaka-importante na as a Joy of Faith family, talagang mag-participate tayo dito. Para lahat tayo sabay-sabay. So, kung pataas tayo, lahat tayo, pataas tayong lahat. Because it is a must. It's a privilege sa lahat ng kapamilya ng Joy of Faith Church. Welcome to the Joy of Faith Family Camp 2025. Mabuhay!